Good morning mga idol. So nakapag-live na po ba lahat? Nakapag-live na ba? Sausawan natin itong trending issue na to ngayon mga kaibigan. So sausawan din natin yung mga sumasawsaw. So kahit yung mga hindi involved na sumasawsaw dito, makisawsaw na din tayo mga kaibigan. Pang merienda din to. Well, being a content creator din somehow naiintindihan natin yung pinagdaraanan nila. Kasi unang-una, ang pagkakaiba lamang naman ng mga pribadong individuals versus itong mga content creators, mga idol sa mundo, kapag nandito ka sa mundo ng ito, mga idol, kailangan handa ka din na kahit anumang issue na mangyari sa buhay mo. At ang video po na ito ay inihatid po sa inyo ng Aurora Game. Yung link po nito para po kayo makapag-register, ilalagay po natin sa comment section. So i-click nyo lamang po yon and click register mga kaibigan. Ilagay nyo lamang po inyong mobile number, ilagay nyo yung password at mag-send po ng verification code. At iyan na po, handa na po kayong maglaro. I-click nyo lamang po ang confirm. Napakarami pong pwedeng pagpilian na pwede po kayong manalo. At nandiyan po yung all-time favorite po natin mga kaibigan, yung Dragon Tiger. Talagang napakabilis lamang pong manalo dyan mga kaibigan. Click nyo lamang po yan. Pagkatapos po yan, tingnan nyo lang o mamili lamang kayo kung sino sa tingin nyo mananalo, kung Dragon ba o Tiger mga kaibigan. At meron na din po kayo dyan 2 point something na initial credit. Nandyan na po agad sa account ninyo. Pwede nyo nang palaguin ninyo yan mga kaibigan. At pwede din kayo mag-top up o mag-cash in gamit na pong ang inyong GCash at ang inyong pong mga bank account mga kaibigan. At kung gusto nyo namang mag-withdraw, i-click nyo lamang po itong withdraw at ilagay po ang mga detalye sa inyong pong GCash account name, ang inyong pong GCash number at ang inyong pong password mga kaibigan. Tandaan nyo lang po, between 300 to 20,000 pesos lamang ang withdrawal amount. So ano pang inayantay nyo? Click nyo na po yung link sa comment section at maglaro na. Talagang lalabas at lalabas na para bagang bukas na libro sa harapan ng publiko. Di po ba? Kasi po ang kaibahan natin, siyempre pagka private person ka, may issue ka man sa buhay, nagkaaway man kayo ng tropa mo, hindi naman kayo vlogger, walang pakialam sa inyo ang publiko. Pero ang question dito, ito ba ay nangyayari sa tunay na buhay o hindi? Yes po, nangyayari po ito. And hindi na ako dive deep pa dito sa mga issue na scammer daw si ganito yung isa, no? Pero kasi hindi ko naman talaga sila pa kilala personally, at hindi ko pa sila nami-meet, hindi ko din alam yung mga detalye sa kung ano mang mga pinaggagawa nila. Sabi nila na may mga illegal daw na gawain, but again, I'm sure na itong mga ito ay dati ding mga naging talagang sobrang magkaibigan, and ngayon na medyo nagkakagipitan, naghahanap ng baho. Well, para sa akin, I know naman na walang perpekto, pero sa akin, hindi ko sila gaanong i-judge sa kanilang mga ginawang content, mga video against each other. Kasi unless nandun talaga kayo sa kanilang mga sapatos, dun nyo lamang maintindihan kung ano yung feeling. Kagaya namin, halimbawa, itong issue namin ng aming community, ako personally, kay Sir Sean Gibbon sa MP Promotions, versus itong former WBO champion kay Casimero. Ang daming hindi makaintindi, lalo na sa Facebook community, kasi YouTube kami lagi. Ngayon lang naman ako nag-Facebook So mas updated yung mga taga-YouTube industry. Pero question is, naapektuhan ba kami kung hindi nyo maintindihan or hindi nyo kami magets yung mga hugot namin? To be honest with you guys, wala po kami pakialam. And ang akin pong masasabi, ito po mga content creators na ito, kahit anong sabihin nyo, lalo na dun sa mga veterano, kahit pa po anong pangyuyurak, judgment ng sabihin nyo dyan, hindi po yan mga naapektuhan. Masaya pa yan kung kayo'y matrigger at mag-comment, kasi at the end of the day, yan pong mga ganyang klase ng issue, positive or negative publicity will still be a publicity mga kaibigan. At sila po at the end ang makikinabang dyan, because as a businessman, whether you like it or not, being a content creator, halimbawa YouTuber ka na nasa Facebook ka din, yan po ay business na. Na-discuss na din po yan ni Sir Rendon, mga idol. And sa business, ano ba yung target mo? Let's say, nasa restaurant business ka. Ano target mo? Customers, yung mga kakain. Kapag nandito ko sa
content creation business, ano target mo? Viewers. Regardless kung ano man ang dahilan kung bakit sila nanonood sa iyo, ang punot dulo po niyan, kailangan mong makagawa ng paraan para ikaw i-click, para ikaw i-search, para panoorin ka ng tao. At the end of the day, pag-uusapan ka kahit sa mainstream, binabalita nga na yan kahit sa mainstream. Si Boss Rendon, nung nagkaroon sila ng beef nila Mark Pinris, kahit mainstream media, binalita sila. Itong mga ito, Zainab Harake, itong si Wilbert, pati mainstream, binabalita sila because ang tunay na pong ngayon, mga top players ngayon ay mga content creators, mga kaibigan. Social media era na po ito. Pasintabi po sa mga mainstream artists o mga nasa mainstream, mga idol, mas sikat na po ngayon ang social media. Lahat po halos ngayon nasa Facebook, nasa YouTube na. Bibihira na lamang po ang mga sa TV pa rin nakabase. Pero kung inyo pong bibilangin ng statistics, mga idol, halos po lahat nakatutok na sa kanilang mga cellphone, sa mga Facebook nila. At pag nagpapapyang newsfeed na yan, mga kaibigan, they are much more updated compared dun sa mga umaasa lamang sa television. So at the end of the day, again, ang daming issue. Matagal pa po yung huhupa, yung ganyang klase ng bangayan sa social media. Pwede rin yan umabot ng legal, kagaya nung nangyari sa amin. But at the end of the day, mga kaibigan, mas madadami po ang makakakilala sa pangalan nila, mas magiging pamilyar ang kanilang mga muka. At the end of the day, magiging in demand po sila, lalo na sa sa industriya ng mainstream, mapa-dyaryo, mapa-print man yan, sa mga endorsements, mga products, mas dadami po ang kanilang network, mas madadami po ang kanilang connection. Just like Sir Rendon, Sir MG, 'di ba? Kahit ano pong, naiinis kami kay Haring Bangis, naiinis kami, ang yabang mo. Men, pero pag makilala mo sa personal yung mga yan, ang titino niyan, mga maayos kausap, business-minded, ibang-iba sa personal. Pero bakit nila ginagawa yun? Yun po ang kanilang imaheng gustong i-portray sa social media para po yung mga tao sa ayaw nila at sa gusto nila, matitrigger sila na panoorin, mag-comment, mag-react sa video ng mga content creator na ito. Ito po ay somehow nagiging, ito actually sikreto lang ito pero paunti-unti nalalaman na po ng mga tao, nabubuking na ng mga audience, but still kahit alam na ng mga trolls, ng mga bashers ito, pinapanood pa rin po because yun na po yung makabagong way ng entertainment ngayon. Bakit? Kasi tayo po mga Pilipino, gustong-gusto po natin ng drama. Kaya nga patok na patok sa atin yung telenovela Kaya nga kahit mas gusto pa nating manood ng drama kaysa magsumikap tayong mga, hindi ko nilalahat pero most of the Filipinos are like that kasi ginagawa natin ng excuse ang ating buhay. Sabi nga ni Boss Rendon na mahirap ako kasi ganito, ganyan. You're making drama for you to have an excuse sa current situation mo ngayon, which is not true. You have the capability to be better in life, mga idol, diba? So sa akin, mga kaibigan, yung nangyayaring ito kay Zainab Harake, kay Wilbert, nadamay na din yung iba. Kila Mami Tony, nabanggit sila. Kila Boss MG, nabanggit din siya. Ayan, kila Sian Gasa, mga kaibigan. Nakikita mo, lahat po halos nakikinabang dito sa issue na to. And kung sa mata man ng iba medyo toxic ito, awayan na lang ng awayan. Pero mga kaibigan, hindi nyo po alam, sa likod po ng issue na yan, bangayan, pagpapalitan ng mga masasamang salita, ito po yan. Revenue papasok sa bulsa ng mga content creator. Real mother effing talk, mga kaibigan. But anyway, ginusto nyo din yan, ginusto ng bawat isa. Enjoyin lang po natin, mga idol, enjoyin lang natin. And again, don't be quick to judge kasi kagaya po namin, napakahirap po na i-judge nyo agad si Zainab, i-judge nyo si Wilbert, na hindi naman kayo kasama sa circle nila na bakit sila nauwi sa mga ganong klaseng pakikitungo ngayon sa bawat isa. Unless mabanggit ka, nabanggit sila Boss MG, nabanggit sila Mami Tony, nabanggit yung ibang mga content creators, siguro para sa akin may karapatan silang magsalita at ipagtanggol ang kanilang mga dangal, kagaya ni Boss MG, nagsalita siya dito because
he was mentioned. So marapat po lamang na siya po ay magsalita. Pero kung medyo wala ka namang kinalaman sa issue na ito, enjoy mo na lang. Enjoy mo na lang itong nangyayari to. So yun lamang po. Good morning po sa lahat at excited na ako. Sino pa kaya mga susunod na magla-live? Sino pang mga magko-content dito? Panoorin lamang po natin at sama-sama po tayong magmerienda. Silver Voice TV, good morning.